was consumed and filled with anguish. I realized one thing, to trust in your great name. In you, O Lord, I've taken refuge. Let me never put to shame. I clasp my hands to pray. Suddenly my defenses break, and all of my soul transcend in time and space. You're the air I breathe, and your love so deep. Lord, you take my breath away. Every time I try telling you goodbye, Lord, you simply hold in me. I remember the days when I'm without you. It didn't feel so right. I felt so weak, so blind. And then I heard you whisper softly, your promises so true, your words so firm, so pure. Suddenly my defenses break, and all of my soul transcend in time and space. You're the air I breathe, and your love so deep. Lord, you take my breath away. Every time I try telling you goodbye, Lord, you simply hold in me. You're the air that I breathe, melts my soul beyond what I can see. You're the air I breathe.
are receiving a kingdom unshakable. So therefore, we worship God in reverence and in fear. We're just like little lambs, surrounded by the wolves, but I will have no fear. My shepherd is the Lord. The waves are strong and high. My boat is about to sink. There's no escape this time, but I'm not troubled still. I know you're always there whenever I'm about to fall. You raise me up and you will never let me go. You are the living God. Your kingdom will remain forever. It will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken. Let's lift him up, church. Nananampalataya at sumusunod ka pa rin kahit ang daming battles. Ang naghihintay po sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Ang katotohanan ng sinabi ng Diyos, you will have good success. What could dare to compare to your greatness? There is nothing, there is no one who could dare to compete as your equal. There is nothing, there is no one. Pag minahal mo ang katotohanan, mahal mo si Jesus. Pag iniwan mo ang katotohanan, iniwan mo si Jesus. Pag pinagpalit mo ang truth, pinagpalit mo si Jesus. God is not impressed by external proximity to righteousness, but rather ang gusto niya is internal transformation. Jesus in my life, be lifted high in the world, be lifted high in the love, be lifted high. Purihin po ang ating Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in ngayon na makikisa po maghandog sa ating buhay na Diyos sa pamamagitan po ng pasasalamat, sa pamamagitan po ng pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ. To God be the glory. Purihin po ang ating Diyos, isang napakagandang tanawin na makita ko po ang lahat ng mga kapatiran na nandirito. Meaning to say, tayo po ay pinalalakas ng Panginoon sa ating pananampalataya. Sabi mo sa katabi mong, malakas ka kay Lord. Alam po ba ninyo kung ano po mangyayari sa last days? Marami daw ang malalamig sa pananampalataya. Kaya pilitin natin na itong panlalamig na to ay labanan natin ng init sa paglilingkod sa ating Panginoon. Oh, sabi mo ulit sa katabi mong, ayoko malamig. Ayan. Malalamig tayo kapag hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. Alright, tayo po magsisimula na at magbasa po tayo ng ating talata ngayon. 1 Chronicle chapter 16, verses 34 to 35. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Cry out, save us, God our Savior. Gather us and deliver us from the nations, that we may give thanks to you, holy name, and glory in your praise. Amen. Purihin po ang ating Diyos ng buhay.
Ang sabi pong gano'n sa binasa natin, lagi tayong magpasalamat. Sapagkat nung unang panahon pa, ang bansang Israel ay laging kinukubkub yan. At ngayon, sa ating bansa, meron tayong mga naririnig na mga balita. Kaya tayong lahat ng mga Kristiyano sa bansang Pilipinas ay dapat na patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Saan palakpak po sa ating Diyos. Iyuko po natin ang ating maulon. Let us pray. O dakilang Ama, maraming salamat po sa iyo sa napakalaking pag-ibig mo po sa amin. Alam po namin, O Diyos, na kung wala ka, hindi namin kayang daliin ang aming mga sarili sa gawain ito. Ito po'y sakdal banal na gawain. Kaya sama-sama namin hinihiling ngayon dakilang presensya na iluko mo po sa bawat isa sa amin, O Diyos. Ipatawad mo anuman ang mga nagawa namin, mga kasalanan sa inyong harapan, mga kahinaan ng mga anak mo, Ama. At inyo pong puspusin ng Espiritu Santo ang bawat isa. Tinataas namin, Lord God, ang panimula at hanggang sa dulo ng gawain ito. Kayo po ang siyang manguna. Higit sa lahat, Lord, ang aming beloved bishop na gagamitin mo upang kami po ay pakainin ng pagkain espiritual. Samahan mo siya, Panginoon. Ibigay mo po ang double portion ng iyong anointing sa kanya. At ang mga aawit, ang mga tutugtog, samahan mo kaming lahat ng angels mo, Lord. Hayaan mo nga aming mga papuri sa inyo ay para maging isang mabangong samyon ng halimuyak sa iyong harapan. Nagtitiwala po kami, Ama, na itong gawain ito ay magbibigay kaluguran sa inyo. At kaming lahat ay magkakaroon ng kaaluan sa aming pong buhay pananampalataya. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen. Magandang umaga mga kapatid! Sama-sama natin purihin ang Panginoon ng may galak at punong-puno ng kasiyahan. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at
gising ko, kay ganda ng umaga. Tila ba walang problema, lahat ng ito'y dinededma. Hanggang sa pagsapit ng gabi, ikaw pa rin nasa aking tabi. Sa bawat oras minamasdan, pag-ibig mo walang hanggan. Oh Jesus! Oh Jesus, nilagyan mo ng kulay ang buhay ko. Buhay na walang halaga, ngunit dahil sa'yo ngayon ay may ligaya. Ika'y aking tanglaw sa dilim, sa'yo'y wala nang mahihiling. Paikot-ikot man ang mundo, puso ko'y laging sa'yo. Puso ko'y laging sa'yo. Wala na ngang makapapantay sa habag mong walang humpay. Ako ngayon'y nagtitiwala, nasa tamang panahon ay ibibigay. Oh Jesus! Oh Jesus, nilagyan mo ng kulay ang buhay ko. Buhay na walang halaga, ngunit dahil sa'yo ngayon ay may ligaya. Ika'y aking tanglaw sa dilim, sa'yo'y wala nang mahihiling. Paikot-ikot man ang mundo, puso ko'y laging sa'yo. Oh Jesus, nilagyan mo ng kulay ang buhay ko. Buhay na walang halaga, ngunit dahil sa'yo ngayon ay may ligaya. Ika'y aking tanglaw sa dilim, sa'yo'y wala nang mahihiling. Paikot-ikot man ang mundo, puso ko'y laging sa'yo. Puso ko'y laging sa'yo. Puso ko'y laging sa'yo. Puso ko'y laging sa'yo, Panginoon. Maraming salamat, aking dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Come on, church! Nandito ang presensya ng Panginoon. Nakikinig siya sa lahat ng palakpak natin, sa lahat ng pasalamat natin. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon. Purihin ang dakilang ngalan mo. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Lahat ng bagay ay dinigit sa'yo. Salamat, Panginoon, inutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo.
Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ang kadalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Sa sugat at mga latay mong natamo, Panginoon, sa hirap at pagpapakasakit na iyong dinanas. Salamat sa'yo, Panginoon, pag-ibig ang siyang nag-ari sa puso mo. Kung di dahil sa'yo, paano ang mundo? Panginoon, sa hirap at pagpapakasakit na iyong dinanas. Salamat sa'yo, Panginoon, pag-ibig at siyang nag-ari sa puso mo. Kung di dahil sa'yo, kung di dahil sa'yo, kung di dahil sa'yo, paano ang mundo? Salamat sa iyo, Panginoon. Walang hanggang namin sasabihin sa iyo ang dakilang Diyos. Maraming salamat. Okay, the book of Ephesians, chapter 6, verses 18 and 19. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. And for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. And our subject today is entitled, Make Them My Disciples, Part 4.
the disciples' perception about prayer. Yung po tatalakayan natin, 4 po ito. Perception about prayer ng mga disciples. Yuko natin ang ulo natin. Dakilang Ama, salamat ulit sa iyo, Diyos. And please bless our service this day, Lord. And please anoint me, Lord, para madama namin, O Diyos, ang power mo sa araw na ito, Lord. At padaluin mo sa amin, Lord. Ang Espiritu Santo mo, Diyos, i-lead kami, Panginoon, dito po sa pag-aaral ng aming salita, Ama. Lord, buksan mo ang aming puso at isipan, O Diyos. Maunawaan namin ang lahat ng sasabihin mo sa araw na ito. Salamat po, Lord. And this way, ask in Jesus' name. Amen and amen. You may all be seated, please. Ephesians chapter 6, verse 12 says, For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, and against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Now, this verse seems to be very common to a Christian without realizing that these evil forces are the very reason why majority of Christians are in deep financial trouble. Kaya marami po may financial problem. Ang bottom line din natin alam ay spiritual po. And their physical bodies are almost ruined due to various deadly diseases. Yung ibang klase ng karamdaman po nagpapapray sa amin, napakarami. Not to mention the emotional breakdown that put Christians into deep sorrow. But most of all, the devil is the reason why we pose a distorted spiritual life. Kaya sira ang spiritual na maraming mananampalataya. But the problem is that majority of us are unaware. Hindi natin alam. Wala sa mind natin. Tungkol sa spiritual battle, tungkol sa mga evil spirits, wala sa mind natin. Because we focus on the physical world. Dito tayo nakafocus sa physical world while the devil continues to attack us in every aspect. Panay ang attack sa atin, hindi natin alam. As a matter of fact, sa atin po, iba kanya nangihina, hindi mo alam, may devil's attack sa atin po. Ina-attack ang ating mind, ina-attack ang ating heart, and even our physical body. Hindi natin nakikita. Hindi natin alam, kasi unaware nga po tayo. Nakafocus tayo sa bagay na nakikita natin. Pero doon sa bagay na hindi natin nakikita, nandun ang labanan talaga natin. Sa bagay na hindi nakikita. Pero nakikipag-battle tayo dito po sa bagay na nakikita natin, na hindi dapat doon. Dapat doon sa hindi natin nakikita. But not for Paul. Sila Saint Paul po, mga disciples, hindi ganon. For Paul in Philippians 3:2, Paul says, Beware of dogs, beware of evil, beware of evil. Workers, beware of the mutilation. And James 3:8, kanina si Paul, ngayon si James. But no man can tame the tongue. It is an unruly evil. Nag-mention ng evil si Paul, nag-mention si James ng evil. Full of deadly poison. And even Peter, in 1 Peter 3:10, For he who would love life, see good days. Let him refrain his tongue from evil, and his lips from speaking deceit. That's why Paul says, hindi nyo mapupunat, tatlo sila. St. Paul, St. James, and even St. Peter, nagbabanggit ng evil spirits po. Ibig sabihin, aware sila. Aware sila na ang labanan po hindi sa spiritual world. Ang labanan ay doon sa spiritual world, ang labanan hindi sa physical world ang labanan. In other words, kanya aware sila. Alam nila kaya hindi sila maisahan po. Dahil pirmi silang alert pagdating sa spiritual. Pirming aware sila pagdating sa spiritual. Tayo pirming unaware. Unaware tayo. Marami sa atin po. Even workers, leaders, and even pastors sometimes ay nagiging unaware pagdating sa spiritual. Kaya madalas talo tayo. Kasi hindi natin alam na may labanan na hindi pa tayo kumikilos po. May labanan pero nakafocus tayo doon sa physical world tayo nakafocus po. That's why Paul said in Hebrews 5:14, But solid food belongs to those who are of full age. That is, those who by reason of use have their senses exercised to discern. Have their senses exercised to discern both good and evil. Yung discernment po natin, dapat matinding discernment natin, na dapat na-discern natin yung spiritual realm, na-discern po natin dapat. Nararamdaman po natin. Although hindi natin nakikita, pero dapat nararamdaman natin na meron po labanan doon sa spiritual na yon na madalas nandun po tayo sa labanan na yon na hindi natin alam, akala natin nandirito lang sa physical world na ito. In fact, Paul said in 1 Corinthians 10:20,
rather than the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons. Kanina, evil ang binabanggit niya, ngayon demons, and not to God. And I do not want you to have fellowship with demons. Now, he speaks of the devil. James 2:19. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. And also, in the book of Revelation 16:14, for they are spirits of demons, performing signs which go out to the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. In other words, ito mga disciples po from St. James, St. Paul, St. Peter, si St. Paul po at saka St. John mismo ay bumabanggit ng demon spirits po. Bumabanggit ang evil spirits. That's why the disciples knew that they wrestle against the evil spirits every day of their lives. Alam nila yon. Nakikipaglaban sila mga kapatid. But the problem is that they are spirits and we are mortal men. Lahat tayo mortal po. Now, what can a mortal man do against those spirits? Kung ating titignan, wala tayong magawa. And besides, they are in the spiritual realm and we are in the physical world. Sila hindi nakikita, tayo nakikita. Now, paano natin malalabanan? How can we fight and win over them? Paano tayo mananalo? Paano natin lalabanan itong mga spirits na ito? Now, we must enter into the spiritual realm. Yun ang kailangan natin. But the question is how? Paano tayo papasok doon sa spiritual realm na yun para makalaban mo tayo? 2 Corinthians 10:4-5. For the weapons of our warfare are not carnal. Are not carnal. Kanya huwag yung pilitin sa flesh. Ang laban naman yung pilitin sa flesh, sa emotions natin, wag po. Spiritual po yan. Our weapon are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Take note the word weapons, plural. Next. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Ganun katindi. Ang weapon natin, napapasunod natin sa ating Lord. Now, the word weapons is plural. Marami. But we are going to study one of the most effective weapons of the disciples, and that is prayer. Pag sinabing prayer, parang familiar sa atin, pero hindi nyo alam, dyan nakasalalay lahat. Ang battle natin, prayer. Now, prayer is not merely an ordinary ministry of a Christian. Hindi po ordinary yan. Because prayer means you are penetrating the spiritual realm. Na especially yung mga, pag nandun ka sa Spirit of God, napapasok po natin, nakaka-penetrate tayo, nakakarating tayo doon sa spiritual realm. Once na nag-pray po tayo. E sinabi ng Romans 8:26, likewise the Spirit of God also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession. Pag nagkaroon na ng intercession ng Holy Spirit sa atin, pag nagpe-pray tayo, ayan na po, nakakarating tayo doon sa spiritual realm na aabot po natin. For us with groaning, which cannot be uttered. Basically po, pag tayo nandun doon sa praying in the Spirit, talaga nag-groan po tayo. Umiiyak ka talaga nadadama mo ang presence ng Lord. At alam ko, wala ka na ron talaga sa physical world. Ang Spirit mo nandun na po talaga. Direkta na po doon sa spiritual realm. Once the Holy Spirit intercede, He will bring you into the spiritual realm. Doon ka dadalhin. One of the best examples to si Daniel. Daniel 10:2. In those days, Daniel, was mourning 3 full weeks. Nag-fasting and praying po siya ng 3 linggo po. Verse 11 and 12. And he said to me, dumating angel, O Daniel, man greatly beloved by God, understand the words that I speak to you, and stand upright, for I have now been sent to you. Pinadala ko ng Diyos. Ba't siya pinadala? While he was speaking this word to me, I stood trembling. 12. Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand, 3 weeks siya nag-fasting and praying. Sa unang araw pa lang, napuna na siya ng Lord. And to humble yourself before your God, your words, your prayer were heard. And I have come because of your words.
Kanya ako nandito dahil sa prayer mo. In other words, unang araw pa lang ng prayer ni Daniel, narating na niya ang spiritual realm. Ganun katindi ang prayer. The ones that pray ka, nararating mo yung world na hindi mo pwedeng marating, kundi sa pamamagitan lang ng prayer. Grabe ang prayer. Sa katunayan po, kung tatanungin nyo saan nakakarating ang prayer natin, Revelation 5:8. And when he had taken the scroll, the 4 living creatures and 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Hawak ng angels. Ando doon sa bowl na yon, hawak yung prayer natin. Nasa langit ang prayer natin. Woo! Kaya paano kang tatamarin mag-pray? Kung alam mo lang kung saan nakakarating yung prayer mo, baka may minuto nagpe-pray ka eh. Dahil alam mo, bawat bitaw na salita mo, nakakarating doon sa napakataas na langit na yun. Nakakarating doon. Kanya in-invite tayo ng Lord, Hebrew 4:16, ano sabi ka doon? Let us therefore come boldly to the throne of grace. Asan ang throne of grace? Nasa third heaven, ang throne of grace. Nandito sa langit po, ang throne of grace. Ini-invite tayo mag-pray that we may obtain mercy and find grace to help in time of needs. Ayun, pag nangangailangan ka, punta ka agad with boldness. Pasok ka sa throne of grace. Magpe-pray ka, nakakarating sa trono ng Diyos ang prayer po natin. Hey. And that's the wonder of prayer. Imagine, itong mga scientists, kung saan heaven sila nakarating, pero yung third heaven, hindi nila marating. Pero hindi nila alam tayo, nandirito lang, hindi tayo umaalis. Nakakarating doon ang prayer natin. Ganong katindi ang prayer. Oh, how I wish, brothers and sisters, nadadama natin kung gano'ng katindi ang prayer. Nadadama natin at naisin natin, desire natin, na mag-pray pirmi para na sa gano'n, alam natin pirmi nakakarating tayo doon sa spiritual realm na napaka-importante po. The spiritual, ang labanan po natin. Now, the disciples' perception about prayer. Apat ito. Ano ang perception nila pagdating sa prayer? First, the disciples' dependence on prayer. The disciples' dependence on prayer. Nakasandal sila sa prayer. Philippians 4:6. Be anxious for nothing, but in everything. In everything. Everybody shout, in everything. Pag sinabing in everything, sa lahat ng bagay. May problema ka sa pera, may problema ka sa salvation, may problema ka sa sakit. Kahit anong problema, in everything, by prayer. No less, no more. Prayer lang po. Ganun sila sumandal sa prayer. Ito mga disciples na ito, nakasandal sila sa prayer. Wala silang ibang sinasandalan, kundi ang panalangin po. Kaya sabi ni Paul, in everything, by prayer. And supplication with thanksgiving, and let your request be made known to God. In other words, in everything by prayer, because Paul knew that we are in the spiritual battle. Alam niya. And the only way for us to fight and win this battle is through prayer or by prayer. Prayer lang po ang kailangan natin. We may observe that that's why in Ephesians 6, after Paul said, put on the whole armor of God, he told us about our wrestle with the evil spirits sa Ephesians 6:12. Sa verse 18, ito na sinabi niya, praying always. Binanggit ang demonyo, kung sino ang demonyo, pagkatapos ito sinagot niya, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Praying always for all the saints. Panalangin ninyo ang ating mga kapatiran. Kasi
praying for all the saints, ibig sabihin nun ay, yun ang gusto ng Lord magyari, hindi lang sarili mo, kundi pag-pray natin ang iba po. Ephesians 1, 15, 17. Therefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, do not cease. Huwag kang huminto to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Making mention of you in my prayers. Pirmi kung binabanggit kayo sa aking panalangin, pirmi ko kayong pinagpe-pray. Verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation, the knowledge of Him. So, matter of fact, kailangan lang knowledge ng Lord para pagdating sa labanan, sa devil po, ay alam natin paano labanan po. In verse 21, why? Far above all principality, power and might and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Malabanan natin lahat po ng lahat ng yan. In 1 Thessalonians 5:17, alam natin lahat ito, pray without ceasing. Huwag kayong tumigil sa panalangin. Kahit saan kayo nandun. Kahit ang mamanahe kayo ng car ninyo, pag na-traffic, mag-pray po kayo. Nakadilat, mag-pray. Hindi kailangan pumikit ka para mag-pray ka. Nakadilat, mag-pray ka. Nandito kami, iniintay ka, mag-pray ka. Kahit saan ka magpunta, mag-pray ka. Prayer without ceasing. Kasi pirmi tayong nasa labanan. Pirmi tayo dapat nandun sa spiritual realm. Pag nawala ka doon, binabanata ka sa spiritual realm, tapos ikaw nasa physical world, talo ka na. Sigurado yun. Talo ka kasi nasa physical world ka. Pero pag babad ka sa prayer, grabe po mga kapatid, antindi. Napakatindi. Kaya sinabi, praying without ceasing, one of the reasons is the devil po. Yan ang major reasons. Ang demonyo po ang dahilan. Kaya dapat permitan, nagpe-pray. Hindi mo siya nakikita. Kaya ikaw nagpe-pray din doon sa hindi mo nakikita. Ang kingdom of God sa taas hindi mo nakikita. Ang Diyos sa taas hindi mo nakikita. Ang angels inutusan niya hindi mo nakikita. Kaya doon ka magpe-pray sa hindi mo nakikita dahil ang kalaban mo ay hindi rin nakikita. At alam niyo kaya tayo pinagpe-pray sa bawat isa. 1 Peter 2:9 says, we are the chosen generation, a royal priesthood. Kailangan gumana pagka-priesthood natin po. Ang priesthood, ang priest po na mamagitan para doon sa mananampalataya at saka sa Diyos. Although sa kanila nag-aalay sila, pag nagpe-pray di sila para doon sa mananampalataya. Yun dapat tayo, yung ministry ng priesthood, dapat ginagawa natin. Nagpe-pray tayo para sa iba. Nagpe-pray tayo para sa kapatiran. Nagpe-pray tayo para sa church. Nagpe-pray tayo para sa bansa. Yung po ang trabaho ng priest na dapat ginagawa po natin as a priest. Nag-intercede po tayo sa prayer po. Prayer of intercession ang ginagawa po natin. Na yung iba pinagpe-pray po natin. Hindi puro tayo po. Iba pinagpe-pray po natin. At yun ang gusto magyari ng Lord. Na tuwing magpe-pray po tayo, iba ang pinagpe-pray po natin. Siya naman ang bahala doon sa pangangailangan po natin. As long as ikaw, nandun ang prayer mo sa iba. That's one of the reasons why marami sa atin nanghihina. Kasi prayer mo puro sa sarili mo. Ang prayer mo is for you, for you, for you, for you, for you, my family, puro my. Hindi tayo nagpe-pray para sa iba. Magpe-pray tayo, sandali lang, mamaya, ikaw na naman. Huwag niyong gawin. Ang gawin niyo is more prayer for others. Ang prayer mo para sa iba. Para sa iba. Ang daming nangangailangan ng prayers, hindi niyo lang alam. Once na nagpe-pray ka, may pinaisip na pangalan sa'yo, ibig sabihin ng Lord, yan ang nangangailangan, pag-pray mo yan. Ako ganon, pagtapos ko na mag-pray, nagme-meditate ako, may papaisip na pangalan, yun na, magpe-pray ko na yun, nag-pray ko na yun, alam ko yun ang nangangailangan. Ganon ang gagawin po natin, talagang tumayo ka bilang pare, tumayo ka bilang priest talaga, na mamagiting ka between God tsaka dito sa ating mga kapatiran. Nasa in-between ka, man on the gap, ikaw nasa pagitan po, para mag-pray para po sa kanila. Yan po ang trabaho po natin. At napakaganda. Napakasarap mag-pray para sa iba. Dahil alam mo, yan ang pinaka-the best na prayer. Yung prayer sa iba, hindi prayer sa sarili mo. Prayer sa iba. Why? Sapagkat yung ibang yun naman ang magpe-pray para sa'yo. Na hindi mo alam, pinagpe-pray ka rin niya. Kaya hindi nyo alam, nagkakasalitan ng prayer yan. Lahat dapat ganun ang nangyayari sa church. Hindi sarili mo pinagpe-pray mo, iba pinagpe-pray mo. Siya naman, hindi mo alam, ikaw ang pinagpe-pray. Kaya lahat ay salisihan sa madaling sabi. Ang ganda na nangyayari sa loob ng church. Nagtutukuran po tayong lahat.
Nagtutukuran sa prayer tayong lahat. Dahil bawat isa nagpe-pray para sa isa't isa. Yun ang the best po sa lahat. So yun ang una. Second, perception ng disciples. The disciples' reliance on other believers' prayer. Nagre-rely din si Paul sa prayer ng iba. James 5:16. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Praying for one another. Si Paul, example, Ephesians 6:18-19. Tingnan niyo yung sinabi niya. Praying always and supplication for all the saints. Para sa lahat ng saints. Next verse. And for me. Hindi lang sa saints, pati ako, panalangin ninyo. Humihingi siya ng panalangin. Imagine Saint Paul hingi ng panalangin sa mananampalataya, sa member. Apostle niya humingi ng panalangin. Pray for me, sabi niya, that utterance may be given to me, that I may open my mouth, boldly to make known the mystery of the gospel. Colossians 4:2-3. Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Meanwhile, praying also for us. Ipag-pray nyo rin kami. Manalangin kayo na manalangin, pero pag-pray nyo rin kami that God would open to us a door for the world to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains. Humihingi siya ng panalangin talaga. Yan ang problem sa atin po. Iba sa atin ayaw sabihin yung problema sa iba. Ayaw sabihin may problema sa ayaw magpanalangin sa iba. Ako na lang manalangin, didigin ako nun, Lord. Tama naman yon. Pero mas maganda may back-up prayer ka. Hindi nyo ba alam sa lahat ng bagay, maganda may back-up? Ang Lord na mismo, nasa Gethsemane. Ano sinabi niya? Diyan kayo ha, dito ako. Hindi na sinabi ng Lord, pag-pray nyo ako. Hindi niya sinabi. Pero yun ibig niya sabihin. Kasi pagbalik niya, natutulog na naman kayo. Watch and pray. Para hindi kayo mahuli sa tukso, watch and pray. Sino pagpe-pray nila? Kundi siya mamumroblema. Siya dapat na pag-pray. Hindi lang niya sinabi, pray for me. Pero yun ibig sabihin ng Lord. Pray for me. Yun ibig sabihin ng Lord. Ibig sabihin sa parting ito, si Paul mismo humihingi ng prayer. What more tayo? Tayo minsan nahihiyang humingi ng prayer. Wag. Pag may kailangan ka, pray. Text mo agad. Ite-text mo, hingi ka ng prayer agad. Huwag kayong mahihiya. Yung po ang tamang gawin natin po. Dahil mismong apostoles humihingi ng prayer sa iba. Ganyan ang disciples. Hindi nahihiya pag may problema ko. Baka malalaman niya yung problema ko. Dito na lang sa kumari ko. Dito, kamindal. Hindi pwede. Pag-pray mo lahat. Para marami the more na marami nagpe-pray sa'yo, marami nagsusumbong sa taas, marami naghahatid ng problema mo sa taas. 1 Thessalonians 5:24-25. He who calls you is faithful. God is faithful. Who also will do it. Next. Brethren, pray for us. Ayan na naman. Humihingi na naman siya ng prayer. Saint Paul ito. Pray for us. How I wish sana ganun tayo. Oy brother, pray mo ko ha. Sister, pray mo ko. May problema ako. Sister, may bukol ako. Pray mo ko ha. Sister, may problema ako. Mag-exam ako. Pray mo ko ha. Dapat ganun tayo humihingi talaga ng prayer. 2 Thessalonians 3:1. Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may run swiftly and be glorified just as it is with you. Pray for us na naman. Sa kanila pinagpe-pray nila, of course, yung gospel may pray sila. Pero walang masama, pag-pray ka, kahit iba, pag-pray mo, pray ka pa din. Pagpa-pray ka sa iba. Sabihin sa katabi mo, pray mo ko, mami, ha? Balik tari mo rin, pray mo din ako, sabi mo. Magpanalanginan po tayo. Okay, so that is number 2. Number 3, perception. Okay, this secondly. The disciples' confidence in prayer. 1 John 5:13-15. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Those who believe in the Son of God may have eternal life. That you may continue to believe. Maniwala ka dire-diretso in the name of the Son of God. Ibig sabihin dito, maniwala ka, magkakaroon ka na eternal life. Pero, huwag kang piperiod sa paniniwala.
continuous ang paniniwala mo. Why? Diretso. Now, this is the confidence that we have in Him. Itong kumpiyansang nasa akin, sa atin Diyos. Ang kumpiyansa ko sa Diyos, ito yun. Ano ba yung kumpiyansa mo dyan? That if we ask anything according to His will, He hears us. Ikaw, ano kumpiyansa mo pag may sakit ka? Doktor, gamot. Pag hindi mo, bumili ka kayo, mas mahal na gamot para masigurado tayo. Dalhin tayo sa espesyalista para masigurado tayo. Andun ang confidence mo. Wala sa Diyos. Huwag mong gawin, madidisgrasya ka pag gano'n. Wala masama sa gamot. Wala masama sa doktor. Pero huwag mo dyan ilagay ang confidence mo. Madadali ka. Ako uminom ng gamot. Pero ang kumpiyansa ko nasa Lord pa rin. Yung prayer ko sa Lord, doon ako nagtitiwala. Ang kumpiyansa ko nandoon pa din. Ay, gustong-gusto ng Lord. Yung mga prayer ng Lord, bahala ka na nga Lord. Bahala ka na mangyari Lord. Mamatay, mabuhay. Yun ang gusto ng Lord. At yun ang confidence nasa Lord. Ang confidence mo pagka ganun ka. Andiyan pa ba kayo? Verse 15, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of Him. Kung alam mong nakikinig siya, alam mong tinugon kanya. Alam mo. In other words, pag magpe-pray ka, kumpiyansa kang nakikinig ang Diyos. At kung kumpiyansa kang nakikinig ang Lord, kumpiyansa kang sasagot ang Lord. Condition, according to the will of God. Yung hingin mo, according to the will of God. Now, makinig kayo lahat ng message, pati kayo nanonood sa television. Will ba ng Lord na gumaling ka sa karamdaman? Matthew 8, 2-3. And behold, the leper came and worshiped Him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Sumagot ang Lord. And then Jesus put out His hand and touched him, saying, I am willing. Lord, will mo ba gumaling ako? Yan ang sagot ng Lord. I am willing to heal you. Will niya. Hindi pa nga siya sumasagot, hinipo na niya yung katawan ng tao. Tinouch na niya, yung touch of healing na andun eh. Be cleansed. Immediately, his leprosy was cleansed. Why? Will ng Lord na kumaling po tayo. Never nyo ilalagay sa mind ninyo na hindi will ng Lord na gumaling tayo. Siguro hanggang dito na lang ang buhay ko. Huwag nyo lagyan ng hangganan ng buhay nyo. Wala kang karapatan. Ang Diyos lang nakakaalam kung hanggang saan ang buhay natin. Kahit sabi mo matanda ka na, pag ayaw na Lord mamatay ka, hindi pa oras, hindi ka mamamatay. Kanya kahit sabihin ng doktor, wala tayong magawa, limitado sila. 3 months ka na lang, 8 months ka na lang, huwag ka maniwala. Hindi siya ang final say. Ang final say, siya ang final say. Now, second, will ba ng Lord pagpalain tayo financially? Diyan ako believe siya niya, basta pera. Yeah. John 2, Beloved, I wish, ano sinabi ng scriptures? All scriptures are inspired by the Holy Spirit. So itong salita na ito ni John, he was inspired by the Holy Spirit, by God. Ang sabi niya, I wish ko above all things that you may prosper and be in health. Wish above all things that you may prosper in all things. Pati sa finances, pagpalain ka, wish ko. Kung wish niya yan, at in spite ng Holy Ghost, wish yan ng Holy Ghost
para sa atin. Pagpalain po. And being health, pati healing. And even as thy soul prospereth, kaligtasan at eternal life. Tatlo ang will ng Lord sa atin. Pagpalain ka financially, pagpalain ka sa health, sa physical, pagpalain ka pagdating sa spiritual. Yan ang will ng ating Lord. Sa Berean Literal Bible, ano sabi ganoon? Beloved, I pray you to prosper concerning all things. I pray. Ang ginamit niya, panalangin ko. Mananalangin ba siya kundi will ng Lord? Si John ito, ang sabi niya, kung mananalangin ka is according to His will. O ito will ng Lord John. I pray you to prosper concerning all things and to be in good health just as your soul prospers. Kalooban niya na i-bless po tayo. Kalooban niyang pagpalain po tayo. Kanya huwag niya sabihin, pagka ikaw medyo nahirapan, hanggang dito na lang siguro buhay ko talaga, hindi na ako aseso. Huwag kayong magsasalita ng ganon. Ang kalooban ng Lord, i-bless ka financially. Ang kalooban ng Lord, maging ulo ka, hindi maging buntot sa ulo ka. Ikaw ang una, hindi ka huli. Yan ang gusto ng Lord. At ang pang-apat, lastly, the disciples' comprehension or understanding of God's answer. Ito, importante sa lahat. Anong pananaw nila pagdating sa sagot ng Diyos? 2 Corinthians 12:2. I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body I do not know, or whether out of the body I do not know, God knows such a one was caught up. Ginamit niya ang salitang caught up. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, 17, those who are alive and remain shall be caught up. Rapture po yun, shall be caught up. Ito ginamit siya rito. He was caught up to the third heaven. Ano yung third heaven? Next. He was caught, ayun na naman, 2 beses, he was caught up into paradise. Kanya si Paul, ganun lang magsalita ng rapture. Alam niya, dahil naranasan na niyang ma-rapture. Kaya lang, imagine, siya lang ang taong umakyat sa taas ng buhay at nakabalik dito ng buhay. Siya pa lang po. At nakita kung ano yung pupuntahan ng mga patay. Kanya nga sabi niya, how was caught up in paradise and heard inexpressible words, which it is not lawful for a man to utter. Hindi ro dapat banggitin na isang tao, yung nakita niya at narinig niya doon sa taas, hindi pwedeng banggitin na isang tao sa ganda nung nakita niya, sa tindi nung nakita niya doon sa paradise na pupuntahan, na yung mga pinuntahan na ng mga mahal natin sa buhay, ayun, ang pinuntahan ni St. Paul. At hindi raw ma-express kung gaano kaganda yun nando doon sa taas. Ganun po yung pupuntahan natin. Sino may gusto doon? Sa madaling sabi, sa parteng yun, doon yung makikita na ang rapture, totoo. Kasi nangyari. Nangyari na sa kanya, siya mismo nagsabi kanya, totoo ang rapture po. Okay, balik tayo sa prayer. And lest should be exalted, baka magmalaki ko, above measure by the abundance of the revelations. Grabe revelation sa kanya. A thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Para hindi ka magyabang, Paul. Ano ginawa ng Lord? Binigyan siya ng thorn in the flesh. Ginamit si Satan para bigyan siya ng thorn in the flesh. Tinik yan. Sabi, masakit yan. O, yung destructive yun sa kanya. Yung thorn and destructive sa kanya na talaga nakaka-annoyed sa kanya yun. Next. And concerning these things, I pleaded with the Lord 3 times. 3 beses kong pinalangin that it might depart from me. Ang panalangin niya, mawala sa akin, mawala sa akin. Ano tugon ng Lord? And He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. 3 yan eh. My grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I would rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. My grace is sufficient. My strength is being perfect. At yung magre-rest ang power ng Lord sa Kanya. Enumerate natin. My grace is sufficient for you. Grace in the New Testament comes from the Greek word charis. Now, which means living in favor. Pag sinabing grace, you're living in favor.
living in blessing, living in the kindness of God. Kaya ibig sabihin ni Paul, yung sinabing grace, alam na niya. Alam ko na ang grace. Ito ibig sabihin ay blessing ng Lord. Nabubuhay ako sa blessing ng Lord. Nabubuhay ako sa favor ng Lord. Nabubuhay ako sa kabutihan ng Lord. O kaya ano pa kulang? Kaya kumalma siya agad eh. Dahil alam niya, yung grace na yun, sapat-sapat na para mapagtagumpayan niya yung kanyang problema. Kaya lahat kayo may problema, makinig kayo maigi. Yan lang ang katapat niyan. The grace of God. Pag nasa yung grace of God, nasa iyo ang favor of God. Nasa iyo ang blessing ng Lord. At nasa iyo ang kabutihan ng Diyos. Woo! Pangalawa, sagot. My strength is made perfect in weakness. Ang lakas ko, sabi ng Lord, ay nagiging perfect pag mahina ka. It means the Lord often needs our weakness than our strength. Mas gusto niya yung mahina tayo kaysa malakas because our strength is God's rival of His strength. Naglalaban yung strength niya at strength natin po. Samantalang pag mahina tayo, perfect ang strength ng Lord sa atin. Talagang puro sa Diyos ang lakas po natin. Wala sa atin kundi puro sa Diyos. Honestly, kung ako tatanungin nyo, sa inabot ko, wala na akong lakas talaga. Kaya lang nagtataka marami sa akin. Ba't gano'n ka? Si Bishop gano'n, ang lakas pa ka, gano'n, ang lakas pa ka. Hindi na akin to. Sa Lord na lang, ang lakas ko. Sa Lord na lang, ang lakas ko. And please listen carefully. There are times, may pagkakataon, that God's way is not to take His children out of trials. May pagkakataong hindi gusto na Lord alisin ka sa trials, but to give us strength to bear up against it. Kundi matagalan natin ang trials. May ganong kilos ang Lord. Kaya minsan nagtatagal. Hindi mo alam pinapahintulot ang Lord para makita niya kung paano mo mapagtatagumpayan sa grace niya at sa strength niya, mapagtatagumpayan mo. At ako nagsasabi sa inyo lahat, mapagtatagumpayan po natin. Titsakin ko sa inyo. You know why? You know why? Ibig sabihin, kahit nangihina ako, Pastor, magtatagumpay ka. Kahit lupay-pay na lupay-pay, magtatagumpay ka. Ba't ko sinabi, Isaiah 40:29, He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases His strength. Binibigyan daw niya ng power yung mga mahihina, at doon sa mga nangihina talaga, ini-increase niya ang strength, ang lakas ay dinadagdagan ng ating Lord hanggang sa dumating yung oras yung kanyang lakas na ang nasa iyo. Praise the Lord. Pangatlong sinabi ng Lord sa kanya, that the power of Christ may rest upon me. Alam niyo ibig sabihin yun? That means He considered Christ's power as a tabernacle and garrison for the believers, sheltering, preserving, and protecting him against Satan in every way. Yun ang ibig sabihin niya nung power ng ating Lord. Isaiah 4:6. And there will be a tabernacle for shade in the daytime for the heat, for a place of refuge, and a shelter from storm and rain. So ang power ng Lord ay parang nandudong ka sa loob ng tabernacle niya. Wala po nakakapasok doon kundi mga high priest. Nandun ka sa loob ng tabernacle niya at protected ka ron. At hindi ka magagalaw doon, hindi ka makakano. Habang dumadaan sa pagsubok na yan, hindi ka makakantay o sabihin natin, malakas ka pa rin dahil nasa loob ka ng tabernacle ng ating Lord. Praise the Lord. That's why verse 10, therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecution. Nagagalak daw siya, nalulugod siya. In distresses, for Christ's sake. Imagine, infirmities, reproaches, in needs, persecution, nalulugod pa siya. Why? For when I'm weak, then I am strong because of His strength.
yung lakas ng Diyos ang nasa atin po. In other words, Saint Paul did not consider his prayer unanswered. Hindi po siya unanswered. But he came to realize that the answer of God has been given to him before he asked. Bago siya humingi, nasa kanya na. Because he himself said that we must live in the grace of God. Nung tumanggap pa lang sa Lord, nandun na ang tugon ng Lord, yung grace ng Lord nasa kanya na. Kanya alam niya, bago pa siya humingi, nasa kanya na sagot. Ang grace nasa kanya na. Gayon din tayo! Hindi ka pa humingi, nandun na sagot, nandun ang grace ng Lord sa'yo, which is the favor of God, the kindness of God, and the power of God. Nasa atin na. Praise the Lord. Praise the Lord. Kanya ano ba kakatakot mo? Kasi sinabi niya Romans 6:14, and for sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Tayo po lahat sa New Testament, under grace po tayo. Kanya Ephesians 2:8, you are saved by grace through faith. In other words, tayong lahat na nandito po, walang dapat ikatakot sa ating mga problema po, hanggat nasa ilalim tayo ng grace ng ating Lord. That's why every time you pray, nandun dapat ang confidence natin. Saan? Sa Lord. Ang confidence natin, natutugunin ka ng ating Lord. At pag may problema ka, magpa-pray ka sa iba. At pag may problema ba, pag-pray mo rin ang iba. At bukod sa lahat, isipin mo pirme. Nandun ko kang pirme sa under grace tayo lahat ng ating Lord, which means favor ng God, kindness ng God. Wala ka na dapat ipag-alala because you are living under the grace of God. Come on, let's clap our hands to God. 1, 2, 3, 4. There's a promise coming down the dusty road from holy hands that has learned to bring it gold. He holds the keys to what you need, that hell we will defeat. There's a promise coming down the dusty road. Victory, victory is mine. Victory is mine.
Praise the Lord. Maraming salamat po sa Panginoon dahil minsan na naman po tayo po ini-remind po ng ating Panginoon tungkol po sa kahalagahan po ng prayer. Na yan po yung pinaka-weapon po natin, of course, para mapagtagumpayan po natin yung mga spiritual battle po natin. So bilang mga disciples ng ating Panginoon, tandaan po natin that we really have to be serious pagdating po sa ating pong prayer life. Dahil ito po yung pinaka-vital na connection at communication natin sa ating Panginoon. So meanwhile, sa lahat naman po ng mga bisita na nandito, sa mga first-time guests, visitors, ganyan po sa mga first-time viewers po natin, ngayon po, pinarating po sa inyo ng ating Panginoon yung napakahalagang mensahe na dahil po gusto niya po ipadama sa inyo yung pong kanyang pagmamahal. At tulungan po kayo perhaps sa inyo po mga pinagdadaanan sa buhay kung meron man dito. Marami kayong kabigatan. Yan ang gusto ng Lord. Batid ng Lord na ang lahat po ng inyong mga kabigitan. Alam niya yan. Kahit hindi mo sabihin sa Kanya katulad na napakinggan natin. At upang malaya magpumilos ang Panginoon po sa inyo, ang ating Lord sa inyo, sa mga buhay, nawa po ay buong puso na siya po ay tanggapin po ninyo bilang ating Panginoong Hesukristo para makakilos po siya. Napaka-importante po niyan. Natanggapin natin siya bilang personal Savior and believe in His gospel for you to be saved. Kapag sinabi po natin salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya lang ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. Now it is found in 1 Corinthians 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. Yan po yung kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan, yung pong death, burial, and resurrection ng ating Panginoon. Kaya lang ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo naniwala, wala na tayong gagawin. Alam ko ang iba sa inyo familiar sa death, burial, and resurrection, and perhaps everybody believes in the death, burial, and resurrection. Kaya lang again, tapos na po ba pag tayo nanampalataya at naniwala? Ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 17, sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing or sa faith lang, kundi ito po'y sinusunod. Now, ang tanong, paano po natin susundin? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi po dito, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. First, we're going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala ko, kahit pakiramdam mo, dami mong kasalanan, dami mong kapalpakan. Sabihin na natin, ikaw na yung pinakamarumi at masamang tao sa balat ng lupa. But for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, yan ang tinitignan ng Panginoon. Yung taos puso na ating po pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautisman sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ because that water is a type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. At ito po yung naghuhugas po ng ating pong mga kasalanan. Hindi po yung dumi ng katawan, kundi nag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. At para pag nililibing natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Yan po yung pangalawang step. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po papasok ang ating transformation, ating po regeneration na banggit sa Romans 8:11, ganyan din sa Titus 3:5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga bisita nandito, ganyan sa mga first-time viewers, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Even I myself may kahinaan. Kung minsan pinipilit natin magbago, isa, dalawa, buwan, sa susunod na panahon, bumabalik ka sa dati, babago ka ulit, babalik ka na naman sa dati, pabalik-balik, ayaw mo magbago ng lubusan. Bakit? Sarili mo lang. At you know what, my friend? Pag natanggap mo yung kaloob ng Espiritu Santo, yan yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong bagay na ito kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent.
Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, habang kayo'y nakatayo sa harapan, pwede po ba na yuko po ninyo yung mga ulo? I'll just give you a few minutes, 1 minute. Just whisper a short prayer to the Lord. Telling Him, Lord, I'm sorry. If you think I've done a lot of things, marami akong nagawang mali, patawarin mo po ako. Sorry, Panginoon, sa mga mali ko, sa mga kapalpakan. Just a short prayer. You whisper it to God. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, patawarin mo ko. Kung marami man akong kapalpakan, marami man akong nagawang kasalanan sa'yo, please forgive me. Just a short prayer. At habang nakayuko po inyong mga ulo, nakapikit ang mga mata, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay? And please repeat after me with this prayer. At tayo po sa likod, tumayo po tayo. Tapat natin yung kamay natin sa kanila. So please repeat after me habang nakayuko po ang mga ulo po ninyo, nakapikit ang mga mata. Hindi sa mga first time viewers, please repeat after me with this prayer. Habang binabanggit yung panalangin ito, patuloy tayong humingi ng tawad sa Panginoon. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po ninyo, on your right po, yung orange flag po. Pwede po ba na sumunod po kayo doon para may explain lang po sa inyo further. Wag po kayo maglala, wala pong bayad yan. Sunod lang po kayo doon sa orange flag po, sa kanan po ninyo. Praise God, palakpakan po natin na ating Panginoon. So sa mga first time viewers natin, andyan naman po yung mga telephone numbers natin sa baba ng screens ninyo. Pwede kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule whatever baptism or otherwise sa FB page po natin. Iwan kayo na mensahe para mabigyan po namin kayo ng further instructions. So meanwhile, here's our Pastor Norma for the offertory and announcement. So God bless every one of you and to God be all of you. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Lud, sa message of Gospel of Salvation. Naman po, ang lahat po ng mga bisita natin ay mabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Meanwhile, tayo po dadako sa ating offertory. Listen please to the Word of God. Leviticus 27:30 to 31. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. Everybody say, holy. If a man wants at all to redeem any of his tithes, he shall add 1/5 to it. Yan po ay kalakaran nila nung unang panahon na sila po ay pinagbibigyan ng tithes ni Moses. Ang sabi nga, marami silang binibigay, mga crops, mga hayop. Pero sabi, pag gusto mong tubusin yung tithes mo na ito kay Lord, magdadagdag ka 1/5. Ibig sabihin, 20% pala yun. So, para po sa atin, wala namang ganong batas, di po ba? Tayo po pag nagbibigay sa Panginoon, gusto natin lampasan pa yan sa ikapu. Kaya nga tayo may offering pa.
Why? Is because alam natin na si Lord ay nagbigay ng utos at tinuro ni Moses yan sa mga Israelita. Kaya sa bawat isang anak ng Diyos na tumanggap sa salita ng Diyos at sa Panginoon, hindi po talaga mawawala sa Kanya ang pagbibigay sa gawain. So ngayon po ay oras at araw na tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. Magbigay po tayo ng may pagmamahal at kagalakan. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means yan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran na walang sawa pong sumusuporta sa ating pong gawain. And to all businessmen and professionals, be part of this month's ABC Refill, which is a Mother's Day special, happening on May 28, Wednesday, 6:30 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. You may message ABC's Facebook page to register for 900 pesos per head. Alright, tumayo po tayong lahat at magbigay po tayo sa Panginoon ng pangwakas at panalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. O dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sapagkat tinuro mo po sa amin kung ano pong perception ng mga disciples pagdating po sa pananalangin. Isa pong napakahalagang bagay at isang gawain ng isang Kristiyano na dapat po ay hindi po kalilimutan. Sapagkat pinakita mo sa amin kung gaano naging dependent ang mga disciples sa pananalangin, kung paano sila nagre-rely dito, at kung paano meron silang confidence sa panalangin at kung ano ang kanilang comprehension, Panginoon, sa bawat salitang itinuturo mo sa amin lahat. Salamat po ng marami sapagkat kami pong lahat ay alam namin, Lord, na naghahangad na maging isang tunay na disciples. Kaya napakaganda pong turo, Panginoon, ng aming beloved Bishop na alam namin ang galing sa inyo, Lord. Na itong contents na to, Lord, ay aming maisa-isip, maisa-puso, at wag namin panghinawaan ang pananalangin at ilagay namin at ibihis namin lagi ito sa aming mga Kristiyanong pamumuhay. Alam namin, O Diyos, na dahil sa iyong biyaya, ang mga panalangin namin ay dinirinig mo. Praise God. Ngayon po, Diyos, hinihiling po namin na yung mapagpalang Espiritu sa bawat isang mga anak mo na mula ulo hanggang talakpakan ay pagpalain mo. Bigyan mo ng matatalinong kaisipan kung paano mapagtatagumpayan ang mga pagsubok. Ganon din po, O Diyos, sa mga pisikal na pangangatawan. Huwag mong ipobaya sa mga masasamang espiritu na nagdudulot ng mga sakit. And Lord God, bigyan mo rin, Panginoon, ng supisyenteng pagpapala at ang mga problema sa pananalapi ay inyo pong tugunin. Maraming salamat po sa pagkalinga mo sa bawat isang mga anak mo. Alam po namin na hindi mo kami pababayaan. Tinataas namin ang gawain ng iglesia na to, O Diyos, na tulungan mo sa aming plano at sa aming layunin na maipangaral at maikalat ang tunay na mensahe ng kaligtasan. Tinataas din namin ang aming bansa, Panginoon, ang aming mga leaders. Tulungan mo silang magkaroon ng katalinuhan kung paano palagi ma-maintain ang peace and order. Maraming salamat. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. At ganoon din po, O Diyos, basbasan mo rin ang aming mga alay at handog sa inyo. Ganon din po, O Diyos, ang lahat na lumapit sa harapan, pinapanalangin namin na hindi lamang po sila, Panginoong, ngayon dumalo, kundi lagi-lagi na silang dumalo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa iyo po lahat ang kapurihan, Ama, samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details.
all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code, account name Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes. Account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. If you would like to schedule a baptism or a one-on-one counseling session, feel free to contact us through the numbers displayed on the screen or send us a message on our official Facebook page. We are excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Be part of a meaningful Sunday that will bring more passion into our hearts. Join our on-site worship service next Sunday at Cuneta Astrodome. Service starts at 9 a.m. Be part of this month's ABC Refill as we honor moms and lift our hearts to God together. Join us on May 28, Wednesday, 6:30 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Registration fee is 900 pesos per head. Attention, 1FCers! The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. You can find us at the press room just beside the baptism area. We are open from 7:30 to 8:30 in the morning. Feel free to drop by, settle in, and make the most of your 1FC time. See you there! Catch IDO4 songs on various platforms. Via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m. and Saturday and Sunday at 6 a.m. and at Light TV Channel 33, Monday, Wednesday and Friday at 12 noon and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, through Radio ni Juan program, Monday to Friday and Sunday from 1 p.m. to 3 p.m. To tune in, just visit www.oneradio.com.ph or download the One Radio app. One Radio. You're listening to One Radio. Positive and uplifting music that brings you closer to Jesus. Broadcasting 24 hours a day, 7 days a week, bringing you the faith, hope, and love of Jesus. Online at oneradio.com.ph, on your smart speaker, or through the One Radio app. Jesus Music Community. Jesus Music Community. One Radio. Catch the songs of IDO4 and more by downloading the One Radio app, available on the Google Play Store and the Apple App Store. Via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Want to use your God-given gift and skills for His greater glory? Be part of the Servants Force. Sign up as a volunteer or become an SF worker. We are actively seeking those who can join the Comrades and Gideon teams. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Grab this opportunity now. Oh, Jesus, nila